Ipinagmalaki ng Nueva Ecija na naging mapayapa at ligtas sa pangkalahatan ang pagdiriwang ng bagong taon sa buong lalawigan at ito'y dahil daw sa nagkakaisang pagsisikap ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO sa pakipagtulungan sa iba't ibang stakeholder, ahensya ng gobyerno, NGO, LGU at komunidad. Binanggit ni Police Colonel Ferdinand Hermino, Provincial Director, na ang mga pangunahing dahilan kung bakit naging mapayapa at maayos ay dahil sa kanilang strategic redeployment ng personnel sa mga lugar kung saan sila higit na kailangan. Surprise inspections sa mga establishmento at mga lugar na nagbebenta ng paputok para ipatupad ang kaligtasan at pagsunod sa batas. Regular na pagbisita ni Police Colonel Hermino sa mga istasyon ng pulisya sa mga lungsod at munisipalidad, paggawa ng search warrant operations na nagre-resulta sa pagkakakumpiska ng mga iligal na baril at iba pang kontrabando. Pagpatupad ng Oplan Katok para makumpiska ang mga loose firearms at palakasin ang kaligtasan ng komunidad, pag-aresto sa mga taong may iligal na pag-aari at paggamit ng mga baril. Sistematiko at agad na pagresolusyon ng mga krimen upang itaguyod ang tiwala ng publiko sa pagpapatupad ng batas. Mediation upang maiwasan ang mga potensyal na salungatan sa pagitan ng mga lokal na politiko. Pagpapaigting ng mga checkpoint operation at iba pang mga hakbang sa seguridad upang hadlangan ang mga kriminal na aktibidad at ang aktibong suporta mula sa mga stakeholder kabilang ang mga lokal na negosyo, civic organization at mga pinuno ng komunidad sa pagtataguyod ng kamalayan at pakipagtulungan. Ikinagalak ng mga residente ang pagkakakumpleto ng Department of Public Works and Highways o DPWH Nueva Ecija 2nd District Engineering Office o DEO ng isang 5.8 million pesos na multipurpose building sa Barangay Malacañang, Santa Rosa na naglilingkod ngayon sa mga lokal na opisyal at residente doon. Sinabi ni OIC District Engineer Robert J. Panaligan na ang 168 square meter, dalawang palapag na gusali ay may kasamang lounge area, storage room, conference room, versatile space, session hall, dalawang comfort room at dalawang pantry na nilagyan ng mga 4 na air conditioning unit. Ayon kay Panaligan, ang pasilidad na ito ay nagbibigay ng isang maginhawa at madaling mapuntahang lugar para sa mga pampublikong konsultasyon, pagpupulong at lokal na mga kaganapan, pagpapahusay ng paghatid ng serbisyo ng pamahalaan sa mga residente. Samantala, binigyang diin naman ni OIC Assistant District Engineer na si Leonora Cruz na tinutugunan ng istruktura ang pangailangan ng komunidad para sa pinabuting serbisyong pampubliko at sinisiguro ang privacy at seguridad para sa mga individual na humihingi ng tulong. Binanggit din niya na ang dating barangay hall ay gagamitin naman bilang isang daycare center na magdaragdag ng karagdagang halaga sa proyekto. Ang proyekto ay bahagi ng Basic Infrastructure Program o BIP ng ahensya at pinondohan sa ilalim ng 2024 National Budget. Pasok sa selda ang pang-7 most wanted person sa munisipalidad ng Talavera matapos ang matagumpay na pagkahuli ng mga pinagsanib na operatiba mula sa Warrant and Intelligence Sections ng Talavera Municipal Police Station kasamang 2nd PMFC 303rd MCRMFB3. Naganap ang pag-aresto sa Barangay San Pascual, Talavera, Nueva Ecija noong Enero 2 taong 2025 sa ganap na alas 10:15 ng umaga. Sa ulat ng pulisya, ang naarestong individual ay kinilalang 25 anyos, lalaki, binata at residente ng Barangay San Pascual, Talavera ay dinakip base sa warrant of arrest dahil sa 3 counts sa violation of Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Children's Act. Ang mga warrant na ito ay inisyu ng 3rd Judicial Region RTC Branch 88, Barangay Balok, Santo Domingo, Nueva Ecija.
na may petsang November 29, 2024. Natanggap ang mga warrant noong December 12, 2024 na may kabuang inirekomendang piyansa na 146,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Nasa kustudiya na ngayon ng Talavera Municipal Police Station ang akusado kung saan isasagawa ang tamang legal na disposisyon. Hinihikayat naman ni Provincial Director Police Colonel Ferdinand Hermino ang mga Nueva Ecijanos na iwasan ang pagsali sa mga ilegal na aktibidad at palagiang sumunod sa batas.